Kabilang si Amalia sa grupo ng mga kababaihan sa kanilang lugar na tinatawag na Love Goddess or ang mga magagandang dilag na may kaakibat na misyon. Ang kanilang misyon, walang iba kundi ang bigyan ng pag-ibig ang sino mang kababaihan sa mundo. Pero dahil sa mga misyong palpak ni Amalia, ay ipinatawag siya sa kanilang hukom para sa panibagong misyon. Pero ngayon, kakaiba ang misyon para sa kanya. 6 na misyon na ang naibigay ko sa iyo, Amalia. Pero ni isa ay wala kang napagtagumpayan. 6 na tsansa pero sinayang mo. Ngayon, bilang kaparusahan, bibigyan kita ng panibagong misyon at ito na ang magiging huling misyon mo. Kapag nabigo ka pa, ikaw ay hindi na makakabalik dito at mananatili ka na sa lupa. Mahal na hukom, wag naman po. Pangako, pagbubutihan ko na po ngayon. Dapat lang, dahil hindi na ako magbibigay ng isa pang muling tsansa. Ganoon pa rin naman ang gagawin mo. Bibigyan mo pa rin ng pag-ibig ang isang tao sa loob ng 30 araw. Pero kung dati-rati, babae ang binibigyan niyo, ngayon gagawin mo to sa isang lalaki. Po? Mahal na hukom, grabing parusa naman po ito para sa akin. Nararapat lang iyan sa iyo, Amalia. At siya ang magiging huling tsansa mo sa ngayon. Tiningnan ni Amalia ang larawan ng isang lalaking ngayon pa lang ay nakakatiyak siyang mahihirapan na siya. Pero dahil hindi siya makapagreklamo sa hukom sapagat parusa ito para sa kanya ay wala na rin siyang nagawa. Itinapat ng hukom ang kamay niya sa ulo ni Amalia at ng mga sandaling iyon ay napunta agad ang dalaga sa lupa kung saan niya gagawin ang kanyang misyon. Ay naku, kailangan ko na bang sanayan ang sarili ko dito? Mukhang papalya na naman ako sa misyong to Mapait na wika niya sa sarili. Ilang sandali pa'y napagtanto nga niya na nasa tapat siya ng building kung saan doon nagtatrabaho ang binata. At dahil hindi siya nakikita, ay malaya siyang nakapasok doon nang walang may alam. Maya-maya pa'y nakita na nga niya ang target at naabutan niya pa itong pinapagalitan ang kanyang mga empleyado. Doon lang nalaman ni Amalia na ito pala ang boss doon. Kung saan pupunta si Joaquin ay nakasunod siya dito. Hindi naman siya nag-aksaya ng oras at isinagawa niya na ang kanyang misyon. Pero parabang mailap ang binata sa mga babae at wala itong tipo maski ni isa sa mga binigyan niya ng love sparkle. Nagkakaimbyar na naman tong lalaking to Paubos na ang love sparkle ko. Tumatakbo na ang oras. Wala pa rin pumapasa sa taste niya. Ano ba? Nagkakainis na. Maktol ni Amalia sa sarili. Sa tingin niya hindi epektibo ang ganoong idea niya. Kaya wala siyang ibang nagawa kundi ang magpakita na dito. Bagay na siyang ikinagulat pa ni Joaquin dahil sa banyo pa ito naroon kung saan siya kasalukuyang naliligo. What the? Who are you? Oh, ako si Amalia, ang iyong... Will you please get out of here? Lumabas ka dito. Wala akong suot na saplot. Wala naman akong nakita Ang OA nito. Maktol niya pa at naupo na sa kama ng binata. Ilang minuto din niyang hinintay ang paglabas ng binata at nang sa wakas ay nakalabas na ito ay kitang-kita pa ang gulat sa kanyang mukha. Goodness, sino ka ba? Bakit ka nandito? And how did you... Ako nga si Amalia Napaka-OA mo. Hindi mo man lang pinatapos ang introduction ko? Ako si Amalia, your love goddess. At ako ang magiging susi sa makulay mong pag-ibig. What? Hi ka ba? Umalis ka na dito. This is a private place.
trespassing ka. Teka nga lang muna. Nandito nga ako to help you find love. Love? Anong love? Wala akong panahon sa mga ganyan-ganyan, okay? Now, aalis ka ba o tatawagin ko ang guard sa baba para kaladkarin ka? Pwede ba, Joaquin? Mag-relax ka nga. Hindi ako masamang tao. Gusto ko lang talagang tulungan ka para makabalik na ako agad pagkatapos ng mission ko sa'yo. Mission? Mission your face. You know what? I had enough with this. I'll call the guard na. Hinayaan lamang ni Amalia ang binata. At pagdating ng guard, ay bigla siyang nawala. Nagpakita lang siyang muli kay Joaquin nang umalis na ang gwardya. What the? Where did you go, ha? Engkanto ka ba? Maligno? I told you. Love goddess nga. Ayaw mo makinig eh. Makinig ka nga muna sa akin bago ka mag-react dyan, okay? Doon na nga, isa-isang ipinaliwanag ni Amalia kung sino siya, saan siya galing at kung ano ang pakay niya kay Joaquin. Ayaw pa sanang maniwala ng binata dahil sa palagay niya'y napaka-impossible naman yata ang sinasabi ng babae. Pero nang hawakan siya nito at agad nitong malaman ang nakaraan niya, ay doon na siya naniwala. What? Lintik, kailangan ko na bang matakot sa iyo? What? Sa itsura kong to, matatakot ka? Napakaganda ko naman yata, no? Tsaka, ngayon, malinaw na sa akin kung bakit ayaw mo nga sa mga babae. Ay dahil sa... Enough! Nakita mo na ang nakaraan ko, di ba? Hindi mo na kailangang ulitin pa. Okay, naniniwala na ako. Pero sorry, love is not my thing for now. Pero iyon nga ang mission ko. Gets mo ba? Hindi ako pwedeng umalis hanggat hindi kita nabibigyan ng pag-ibig. Kaunti na lang ang natitirang araw ko. At kapag hindi kita mabigyan, hindi na ako makakabalik sa amin. As if may paki ako kung hindi ka na makabalik. Okay, sige. Araw-araw kitang kukulitin at dito na ako titira sa bahay mo. Gusto mo yun? Of course na. Ayoko ng stranger na freak dito sa bahay ko. Yun naman pala eh. Kaya kailangan mong magiya sa akin. Ano, game na? Okay, fine. Basta, umalis ka lang. Irap nito kay Amalia. Ang buong akala ni Amalia ay magiging madali lamang ang misyon niya kay Joaquin. Pero, hindi pala. Dahil malapit na lamang maubos ang love sparkle niya, wala pa rin natitipuhan ang binata sa mga babaeng nilalapit niya dito. Joaquin, ano ba? Kaunti na lang ang oras ko dito. Ano ba ang tipo mo sa babae? Para madali lang. Nagkakainis ka naman, oh. Masyado kang choosy. Kasalanan ko ba kung choosy ako? Siyempre, nadala na ako before kay mom at kay dad. Kaya valid naman siguro kung mamili ako ng babaeng hindi rin ako iiwan at sasaktan, di ba? Alam mo, ang hirap mong hanapan ng pag-ibig, ha? Pero Joaquin, matanong ko lang, umibig ka na ba dati? Sa babae, hindi. Bata pa lang ako at simula nang iwanan si dad ng mami ko. Galit na ako sa mga babae. Sa lahat actually. Kaya, puro na lang hate ang nasa puso ko. Wala ng love. Kaya mukhang mahihirapan ka talaga sa akin. Joaquin naman. Naku, takot ko lang na manatili dito, no? Kaya kahit mahirap kang ispilingin, gagawa ako ng paraan para matanggal na ang hate dyan sa puso mo at mapalitan ng love. Alam mo kasi, hindi mo pwedeng idamay ang lahat sa kasalanang ginawa lang ng isang tao. Huwag mong hayaang pangunahan ka ng takot. Parte ng pagmamahal ang masaktan. Pero sinasabi ko sa iyo, masarap ma-in love. Oh, wow. Coming from a freak like, stop it. Namumuro ka na sa kaka-freak mo dyan. Love goddess nga. Okay, fine. Love goddess as you say.
You know what? Kung makakapagsalita ka dyan, ay parang na-in love ka na Well, hindi pa nga. Pero dahil ilang beses na rin namin itong ginagawa, kaya ramdam ko ang saya kapag may happily ever after ang mga taong nabibigyan namin ng chance na ma-in love. Pero sa kaso ko, 6 pa lang ang naging misyon ko at lahat failed. Kaya nga ang misyon ko sa iyo ay isang kaparusahan sabi ng hukom. Really? Lahat failed? Oo, mga babae naman talaga ang tinutulungan naming magka-love life At dahil wala nga akong napagtagumpayan kahit isa, kaya napunta ako sa iyo. Ayaw ko dito, puno ng stress at drama. Napaka-complicated, kaya gagawin ko ang lahat para mag-success ako sa iyo. Nang sa ngayon ay makauwi na ako. Kaya sige na, please na Joaquin, may in love ka na. Hindi na nagsalita pa si Joaquin dahil para sa kanya ay napaka-impossible pa rin ng sinasabi ni Amalia. Hindi niya rin lubos na akalain na aabot siya sa puntong maniniwala siya sa mga ganito na nooy akala niya ay sa mga palabas niya lang makikita. Di naglaon ay parabang nakakita na si Amalia ng perfect match para kay Joaquin dahil nakikita niyang gumingiti na ang binata dito. Joaquin, maganda si Beverly, no? Tanong pa ni Amalia dito nang matapos ang date ng dalawa. Oh yeah, she's gorgeous. Ay, salamat naman. Malapit na ako makauwi sa amin. 1 linggo na lang at uuwi na ako. Oh, excited ka? Ano bang meron doon sa lugar ninyo? Oh, masaya. Masaya? At kontento ka na nagbibigay ka ng pag-ibig sa iba? Tapos, ikaw, wala? Alam mo, Joaquin, nabuhay na akong ganito. Ito na ang kasiyahan ko, ang makapagbigay ng pag-ibig sa inyo. At tulad nga rin ng sabi ko, ayaw ko dito sa mundo nyo. Masyadong magulo. Well, masaya rin naman dito Bakit? Masaya ka ba? Lagi mo ngang pinapagalitan ang mga empleyado mo Masyado kang nabulag sa hate mo. Pero masaya ako dahil kahit papaano'y ngumingiti ka na. At dahil iyon kay Beverly, masayang sambit niya. Sa pagdaan pa ng ilang mga araw, ay panay pa rin ang pagkikita ni Beverly at Joaquin. Pero aminin man ng binata o hindi siya masaya sa ginagawa niya. Bagay na nahalata na nga ng dalaga nang sa muli ay mag-date sila. Hey, Joaquin, untag nito sa kanya. Kaya doon lamang niya napagtanto na kanina pa pala ito salita ng salita. Huh? Oh, I'm sorry. Did you say something? Oh my gosh, kanina pa ako kwento ng kwento dito pero hindi mo pala naririnig. May kausap pa ba ako? Oh, I'm sorry Beverly. May iniisip lang ako. Sino? Sino? Oh, hindi. Iniisip ko lang ang negosyo ko. I'm sorry. Nasaan na nga ulit tayo? Ang sabi ko, wedding ng sister ko next month. At dahil naikwento na nga kita sa kanya, kaya gusto niyang makilala ka. Pupunta ka naman, di ba? Huh? Oh yeah, yes. Oo naman, sure. Okay, good. Para naman maipakilala na rin ako sa family ko, no? You know what? Tinutokso na nga nila ako Pero here you are. Wala na akong ikakatakot pa. Beverly, you know naman na date pa lang to, diba? I mean, getting to know each other stage pa lang. Alam mo, oh yeah, syempre, alam ko, no? Pero saan pa ba to pupunta? Hindi ba't sa ligawan at sa isang relasyon? Sure naman ako dun, Joaquin. Kaya proud na proud akong ipakilala ka sa family ko. Oh, pero ano? Bakit parang hesitant ka na ngayon? What's wrong?
I'm sorry, pero can we be friends na lang? I mean, you're beautiful and perfect. At isang karangalan na makadate ang nag-iisang Beverly Jimenez. Kaya lang ano? Pwede bang diretsahan mo na ako, Joaquin? Hindi mo ba ako gusto? Bakit? May iba ka bang napupusuan? Beverly, napaka-imposibleng hindi ka magustuhan ng kahit na sino. Pero tayo, sa palagay ko, this won't work on us. What? May iba kang gusto? Sino? Wala. It's just that kahit anong pagpilit ko sa sarili ko, wala talaga. Hanggang kaibigan lang ang turing ko sa'yo. Kaya nga tayo nagde-date, diba? We still have time to get to know each other. I like you, Joaquin. Tulad nga ng sinabi mo, diba? Napaka-imposibleng hindi ako magustuhan ng kahit na sino. So bakit hindi mo rin iyon i-apply sa sarili mo? Oh, I'm so sorry, Beverly. Hindi ko lang talaga kaya. Sorry. So, yun na yun? We date for nothing? Sampalin mo na lang ako. Sorry talaga. Iyon naman agad ang ginawa ng dalaga at padabog na iniwan si Joaquin sa restaurant. Habang ang binata na may ilang minuto pang nanatili sa kinauupuan bago umalis at umuwi sa kanyang bahay. Pagdating ay hindi niya nakita si Amalia. Kaya naupo na lamang siya sa couch at nasapo ang ulo. Hey, you're finally home. So, kumusta ang date niyo ni Beverly? May improvements na ba? Nanligaw ka na ba? Bungad na tanong agad ni Amalia sa binata. No. Anong no? Napaka-short ng answer mo ha. Hindi ko matatanggap yan. Ay naku, 3 days na lang at uuwi na ako sa amin. So, ano na? Well, tinapos ko na ang ugnayan namin ni Beverly. Ano? Ibig sabihin? Joaquin naman. Hindi pa nga nagiging kayo eh. Tatapusin mo na? Alam mo, ako rin ang matatapos dyan sa ginagawa mo eh. So anong nangyari? May na-discover ka ba at na-turn off sa kanya? Oh no, wala. Mabait siya. Pero hindi ko kayang pikiin ang sarili ko just to give you a favor. Ano? Amalia, I'm not happy with Beverly. Ni katiting ay wala akong nararamdaman sa kanya. Pumayag lang naman ako makipag-date para makauwi ka. Pero I can't take it anymore. Ayokong manloko ng tao. Naku naman, Joaquin. 3 days na lang oh. Ano na ngayon ang gagawin ko? Baka naman may chance pa? No, I'm sorry. Wala na. Wala na talaga. Kung gusto mo, dito ka na lang. Kulitin mo na lang ako for the rest of my life. Stay here. No, hindi. Hindi ako mananatili dito. At bakit ko naman gagawin yun ha? I don't know. I'm sorry. Hindi ko lang talaga kaya ang pinapagawa mo. Joaquin, alam kong may malalim ka pang rason kung bakit mo inayawan si Beverly. Nandoon ka na eh. Malapit na. Bakit ba ha? Dahil ikaw ang gusto ko, Amalia. Sa sinabing iyon ni Joaquin, ay parang naging tuod si Amalia sa kinatatayuan. Hindi niya maipaliwanag ang kabog ng kanyang damdamin. Kung ganoon, kahit nag-fail siya na paibigin ang binata kay Beverly, sa kanya naman ito umibig. Ibig sabihin lang, nagtagumpay pa rin siya sa kanyang misyon. I like you, okay? Ikaw ang gusto ko. Gets mo ba? Pag-ulit pa nito sa sinabi niya. Oh no, Joaquin. Hindi mo ako pwedeng mahalin dahil hindi ito ang mundong nakalaan para sa akin. Pero magiging mundo mo na din to. Nag-fail ka, diba? Hindi mo ako napaibig sa kahit na sinong babae. Oo, pero umiibig ka na sa akin.
Ibig sabihin, nagtagumpay pa rin ako. Hindi man sa iba pero sa akin. Ang misyon ko sa iyo ay hindi lang para bigyan ka ng katuwang o nobya, kundi para tanggalin din ang puot sa puso mo at matuto kang magmahal. Ano? Ibig sabihin, iiwan mo rin ako? Joaquin, hindi ako nandito para manatili sa iyo. Hindi mo ako dapat inibig dahil nalulungkot man akong sabihin to, pero hindi ko masusuklian ang pagmamahal mo para sa akin. Masaya ako dahil nawala na ang puot dyan sa kaloob-looban mo. Pero nalulungkot ako na iiwan pa rin kita. Parte ng pagmamahal ang masaktan at hindi pa ito ang huling pagkakataon na magmamahal ka sa iba. Dumaan lang ako sa buhay mo para ipaalala sa iyo na hindi mo pwedeng pagsarahan ng pinto ang mga taong gustong pasukin ang mundo mo. Isang mapait na ngiti ang pinakawala ng binata bago muling nagsalita. Pinahaba mo lang eh. So, iiwan mo nga ako? Yun ang kapalaran natin. Sana maintindihan mo. Para bang naiintindihan naman ng binata ang punto ni Amalia. Kaya doon na siya napaiyak at ito'y niyakap. Kung ganun, pwede bang humingi ng favor sa iyo? Pwede ka bang manatili sa tabi ko hanggang sa pwede ka nang makauwi? Tumango lang si Amalia dahil ramdam niya ang sakit na nadarama ng binata. Sa huling 3 araw ni Amalia ay ginamit nila iyon para magsaya at magbonding. Iyon lang ang kahilingan ni Joaquin sa dalaga. At ng araw ng alis nito ay kasiyahan at kalungkutan pa rin ang nadarama niya. Malungkot siya dahil hindi niya na makikita ang unang babaeng nagpatibok sa puso niya. Pero kasabay noon ay ang kasiyahan din sa kanyang puso dahil kahit papaano'y gumagaan na ang kanyang pakiramdam. Nakabalik si Amalia sa mundo nila at hinarap ang hukom. Masaya siyang nakabalik sa mundong pinanggalingan, pero katulad ni Joaquin ay may kalungkutan din siya sa kanyang kaloob-looban dahil kahit papaano'y napalapit na siya sa binata. Maligayang pagbabalik, Amalia. Ganoon din sa iyo, mahal na hukom. Parang natitinigan ko sa iyong boses ang kalungkutan. Hindi ka ba masayang nakabalik ka dito at napagtagumpayan mo ang iyong misyon? Masaya po ako, mahal na hukom. Naninibago lang po talaga ako sa naging misyon ko. Isang ang kaparusahan ang binigay mo. Pero kahit na ganoon pa man, ay labis-labis po ang saya ko dahil nandito na po ako ulit at nagtagumpay ako. Pero ang tanong, nagtagumpay ka nga ba? Nangunot ang noo ni Amalia sa naging tanong ng punong hukom. Amalia, ang misyon mo ay paibigin at bigyang pag-ibig ang taong inaatas ko sa iyo. Oo nga po, mahal na hukom. Ginawa ko naman po. Natanggal ko na po ang puot sa puso niya at napaibig ko na po siya. Marahil hindi nga lang po sa mga babaeng inilalapit ko sa kanya, kundi sa... Natigil sa Amalia sa pagsasalita nang bigla niyang maalala ang nakasulat sa libro at naroon ang isa sa mga batas nilang sinusunod na hindi pwedeng magkagusto ang tagalupa sa kanila at hindi rin sila pwedeng umibig sa tagalupa. Noon na naangat ni Amalia ang ulo at paulit-ulit na napalunok. Kung ganun, hindi pa rin po pala ako nagtagumpay sa aking misyon, mahal na hukom? Lakas loob niyang tanong dito. Ikinalulungkot kong sabihin, pero oo, Amalia. Hindi ka nagtagumpay sapagkat sa'yo umiibig ang tagalupa. At alam mo sa sarili mo
na hindi lang iyan ang dahilan kung bakit ka hindi nagtagumpay. Alam ko na maski ikaw ay umiibig na rin sa kanya. Umurong ang dila ni Amalia ng mga sandaling iyon dahil hindi niya kayang kontrahin ang sinabi ng punong hukom. Sa isip niya'y ang kakaibang kabog at ang saya niya sa tuwing nakikita si Joaquin ay senyales lamang na siya ay umiibig na. Alam mo na ang kaparusahan mo, Amalia. Magsasalita pa sana si Amalia pero hindi niya na nagawa nang biglang mandilim ang kanyang paligid. Nagising siya nang malamang nakahiga na siya sa gilid ng kalsada. Bagay na agad ring ikinalaki ng dalawa niyang mga mata. Uy, nasaan? Diyos ko, nasa mundo na ba ulit ako ni Joaquin? Dito na ba ako mananatili dahil hindi ako nagtagumpay sa misyon ko? Kung ganun, kailangan kong pumunta kay Joaquin. Mulong niya sa sarili at sinubukang gamitin ang kanyang kapangyarihan. Pero kahit anong gawin niya'y hindi pa rin siya naaalis sa kanyang pwesto at ayaw gumana ng kanyang kapangyarihan. Doon pa lamang niya napagtanto na kasabay ng pananatili niya sa mundo ng binata ay ang tuluyan niya ng pagiging normal na tao at ang pagkawala ng kapangyarihan niya. Oh no, kung wala na akong power, ibig sabihin, kailangan ko ring masanay sa gawain nila? Muli niyang tanong sa sarili at kasabay niyon ay ang pagtunog ng kanyang tiyan. Iyon ang unang beses na nakaramdam siya ng gutom sa kanyang katawan dahil ang kagaya nilang mga love goddess ay hindi nakakaramdam ng kahit anumang gutom o pagkapagod. Pero ngayon, ramdam na ramdam niya ang gutom na gutom niyang tiyan. Nang mga sandaling iyon ay wala siyang ibang naiisip kundi puntahan si Joaquin. Ang binata lamang kasi ang bukod tanging kilala niya. Pero ang problema ay hindi niya alam kung saan ito pupuntahan o saan ito hahanapin. Hindi nga niya alam kung saang lugar siya naroon ngayon. Ate? Panimulang sambit niya sa isang alley na nasa kanto nagtitinda ng pagkain. Bakit, iha? Ano po ba itong mga pagkain naka-display dito? Gusto ko po ng dalawan niyan. Ay, ito ba? Banana Q ito. 10 ang isa, 20 pesos ang lahat. Nasaan ang bayad mo? Ha? Bayad po? Kilala niyo po ba si Joaquin? Pwede po bang siya ang magbayad nito? Nagugutom na po kasi ako eh. Ay, naku iha. Huwag mo nga akong pinagluluko. Kung wala kang pambayad, abay, umalis ka dito. At hindi ko kilala yung Joaquin na yan. Sige na, umalis ka na. Pero ate, gutom na po talaga ako eh. Abay, wala akong pakialam. Namumuhunan ako sa mga itinitinda ko. Kaya kailangan mong magbayad. Kung wala kang pera, umalis ka. Alis. Wala na ngang nagawa pa si Amalia, kundi ang umalis at naghanap ng pwedeng makain. Ay, ganito ba talaga dito? Kapag wala kang pera, gutom ang aabutin mo? Nakakainis. Joaquin, saan ba kita hanapin? Naiiyak niyang sambit. Sa kanyang paglalakad ay napadpad siya sa labas ng restaurant. Agad siyang lumapit sa may gilid kung saan naroroon ang trash can para sana'y makahanap ng mga tirang pagkain. Pero ganoon na lamang ang gulat niya nang biglang bumukas ang entrance door ng restaurant at iluwa doon ang isang babaeng kulang na lang magtagpo ang mga kilay sa inis. Hoy! Ikaw ba ang waitress na kanina ko pa hinihintay? Nagawa pa ni Amalia na lumingon sa likuran niya dahil ang buong akala niya ay hindi siya ang kinakausap nito. Pero nang walang makitang ibang tao
ay doon niya napagtanto na siya nga ang kinakausap ng babae. Oh, ako po ba ang... Yes, ikaw nga ang kinakausap ko. Bakit ka pa lumingon-lingon dyan, ha? Pasok na sa loob. Okay, nandoon ang uniform mo sa loob ng waitress's room. Bilisan mo ang kilos. Naguguluhan man, pero pumasok na rin si Amalia at isinuot ang uniforme na naroon. Wala siyang idea kung ano ang gagawin, kaya ang ginawa niya ay nag-obserba na lang muna siya sa mga ibang kasama. Nakaparihan niya ng uniforme. At nang makuha niya kung ano ang gagawin, ay doon na siya kumilos. Noong unay, nahihirapan pa si Amalia sa napasukang trabaho. Pero sa pagtagal ay nasanay na rin siya. Ang unang sahod niya ay iyon ang ginamit niya para makakita ng bahay na mauupahan. Minsay, nahihilot niya pa ang kanyang ulo dahil hindi niya lubos na aakalain na ganito pala kakomplikado ang buhay sa mundo na ginagalawan ni Joaquin. Pero dahil nandoon na rin siya, ay wala na siyang magagawa kundi ang masanay sa lahat ng bagay. Hanggang isang araw, tanghali niyon at saktong hindi naman ganoon kadami ang customer sa restaurant, ay nakapagpahinga pa ng kaunti si Amalia. Ngunit, nang may pumasok na isang customer, ay siya na rin ang lumapit dito. Good noon, sir. Here's our menu. May I... Hindi na nga natapos ni Amalia ang susunod pa sanang sasabihin nang magkatinginan sila ng binatang customer. Amalia? Joaquin? Halos sabay pa nilang sambit. Sa walang ano-ano nga'y doon na napatayo si Joaquin at niyakap ng sobrang higpit ang dalaga. Ikaw nga, totoo ka nga. Pero bakit ka nandito? Akala ko ba na nakabalik na ako sa mundo ko? Actually, I did. Pero another parusa na naman to. What? You know what? Ang mabuti pa, mag-order ka na muna at baka mapagalitan na naman ako ng manager dito. Mainit pa naman ang dugo nun sa akin eh. Iyon naman ang ginawa ng binata. Pero maliban doon ay kinausap niya rin mismo ang manager. Nababayaran niya ang oras ni Amalia para ito'y makausap at makasabay sa pagkain. Nang makakain na sila'y, hindi mawala ang mga ngiti sa labi ni Joaquin habang titig na titig lang sa dalaga. Nang mapansin naman iyon ni Amalia ay doon na siya nahinto sa pagkain. Wait, Joaquin? Hindi mo pa ginagalaw ang pagkain mo. Akala ko ba gutom ka? Yeah, pero kanina yun. Nawala na ang gutom ko ngayon. Talaga? Bakit? Kasi nakita na kita ulit. I don't know how it happened. Basta ang tanda ko, sobra akong nasaktan nang bigla kang nawala sa paningin ko. Everyday, sa pagising at bago ako matulog, ay hinihiling ko na sana bumalik ka. Na bumalik ka sa akin. I know, napaka-imposible. Knowing isa kang love goddess, pero hindi pa rin ako sumuko. At eto na nga, dininig niya na ang panalangin ko dahil nandito ka na. Emosyonal na saad ni Joaquin. Noon na rin napangiti si Amalia at isa-isa niyang ikinuwento sa binata ang mga nangyari. Lalo na ang kaparusahang pananatili niya sa mundo ni Joaquin dahil hindi nagtagumpay ang kanyang misyon. So, ibig mong sabihin, gusto mo rin ako, Amalia? You know what? Gusto kong itanggi yan. Pero, ang kakaibang saya ko kapag nandito ka at ang pagiging abnormal ng kabog ng aking dibdib ay mga senyales lang na ako'y umiibig na nga. Ikaw kasi kasalanan mo to. Ayan tuloy, dito ang bagsak ko. Well, kung iyan lang naman ang paraan para manatili ka dito, then blame me forever. Wala akong pakialam. Mahal na mahal kita, Amalia.
Simula nga nooy, bumalik na ang sigla ni Joaquin. Gusto niya pa sanang isama ang dalaga at doon na patirahin sa bahay niya. Pero si Amalia na mismo ang tumanggi. Ngayon kasi na medyo nasasanay na ang dalaga sa buhay na mayroon siya ngayon, ay gusto niyang tumayo sa sariling mga paa. Hanggat maaari ay ayaw niyang maging dependent kay Joaquin. Wala naman din siyang naging problema sa binata dahil nare-respeto nito ang desisyon niya. Bukod doon, wala na ring inaksaya pang oras si Joaquin. Dahil simula nang malaman niyang bumalik si Amalia ay niligawan niya na ito. Hanggang isang umaga, saktong palabas na noon si Amalia at nakahanda nang pumunta sa trabaho nang makita niya ang binata na nasa labas na't nakasandal sa kotse nito. "Good morning, gorgeous." Bati pa nito sa kanya. "Good morning, handsome." "Teka, anong ginagawa mo dito?" "Hindi ba obvious? Ihatid kita sa restaurant na pinagtatrabahuan mo. Sakto at doon ang meeting namin mamaya ng isa kong kliyente, kaya magkikita ulit kita. May inspiration ako mamaya." "Ay sus, nambula ka pa talaga ha? Kahit wala ako, alam kong kaya mong ipa-close ang deal sa client mo. Ikaw pa ba?" Kaya ko naman. Pero mamaya, mukhang mas kakayanin ko dahil nandyan ka. Tsaka, pwede bang humingi ng favor sa iyo mamaya?" Okay. Sige, ano yun?" "Pwede bang ikaw ang kumuha at mag-serve ng order namin? Please?" Natawa naman agad si Amalia dahil nagawa pang magpa-cute ng binata sa harapan niya. Kinurot niya naman ang pisngi nito at sumagot ng oo. Buong araw na masaya ang dalaga. Ni minsan kasi ay hindi sumagi sa isip niya na ganito kasaya ang mamuhay na may pag-ibig. Noon, masaya na siya para sa iba at ang akala niya'y mamumuhay sa mundo ni Joaquin ay isang malaking kaparusahan dahil magulo. Pero ngayon niya napagtanto na masaya ang magmahal at masaya ang mamuhay kasama ang binata. Sa pagdaan pa ng ilang mga araw ay hindi nawala ang kasiyahan sa dalawa. Kaya naman, nang sa tingin ni Amalia na tamang panahon ay, doon niya sinagot ang binata na labis namang ikinasaya nito. "Hey, shh! Joaquin, ano ba? Baka mamaya may makarinig sa sigaw mo." Natatawa pang pagpigil ni Amalia sa nobyo nang sumigaw ito ng malakas sa loob ng kotse dahil sa pagsagot niya dito. "Oops, I'm sorry. I'm just so happy. Pero ngayon na sinagot mo na ako, hindi mo na ako pwedeng tawaging Joaquin." "Okay, so bakit? Ano ba ang dapat na itatawag ko sa iyo?" Love, babe, baby, honey, sweetie pie, kahit ano. Basta hindi na pwede ang pangalan lang, okay? Tatawagin lang natin ulit ang isa't isa sa pangalan natin kapag naghiwalay na tayo. Pero ano? Hindi ako papayag na maghiwalay tayo dahil kapag nangyari iyon, wala na akong planong umibig pa sa iba. Amalia, honey, you're my first and you're my last. Isang matamis na ngiti naman ang itinugo ng dalaga bago nagsalita. "Ikaw lang din ang lalaking iibigin ko, Joaquin. Ikaw at ikaw lang." Noon na nga, hinawakan ng binata ang mukha ng nobya at ginawaran ito ng halik sa kanyang labi. Iyon ang unang halik ni Amalia, kaya hindi siya makapaniwala na sa simpleng halik na iyon ay kayang magbigay ng bulta-bultahing kuryente sa kanyang sistema. Naging masaya ang kanilang relasyon. Marahil may masamang karanasan man si Joaquin noon sa kanyang pamilya at namuhi siya ng matagal sa mga kababaihan. Pero nagbago iyon nang dumating si Amalia.
Ganoon rin naman ang dalaga dahil kung noon ay nagbibigay lamang siya ng pag-ibig sa mga kapwa niya babae. Ngayon ay siya na mismo ang nabigyan ng pag-ibig. Di nga nagtagal ay hiningi na ni Joaquin ang kamay ng nobya at nag-propose na dito. Sinagot naman agad ito ng isang matamis na yes ni Amalia. At sa sumunod na buwan ay naging ganap na Mr. and Mrs. na sila. Nagpasya silang sa probensya na mag-honeymoon kung saan tahimik at payapa. Sa unang gabi naman nila bilang mag-asawa ay doon na inumpisahan ni Joaquin ang planong wild night nilang dalawa. Han, tapos ka na ba? Pasigaw na tanong ni Joaquin sa asawa dahil naliligo pa ito. Ha? Oh, no, hindi pa Han. 5 minutes na lang. Ngunit, nakailang 5 minutes na ba ito? Pero hindi pa rin lumalabas. Kaya naman sa inip ni Joaquin ay pumasok na siya doon. Oh, Han, anong ginagawa mo dito? Sabi ko nga sa'yo diba, hindi pa ako. Hukom sa lahat ng hukom. Sigaw ni Amalia nang hubarin ng asawa ang nakatakip na tuwalya sa ibabang bahagi ng katawan nito. Han, ano ba? Itago mo yan. Anong itago? Sa laki nito, kailangang maging proud ako. Tsaka, ano bang ikinahiya mo? We're married at mag-asawa na tayo. Ibig sabihin, sayong-sayo na to. Sulong-sulong mo. Hindi mo na kailangan ng jumbo hotdog tuwing umaga dahil pwede mo na tong breakfast everyday. At alam mo rin ba kung ano ang kapangyarihan nito? Ha? Kapangyarihan? Oh yeah, kaya nitong busugin ka ng 9 months at magkaroon ng baby sa loob ng tiyan mo. So, ano? Pwede na ba siyang makapasok? Pilyong saad ni Joaquin na ikinahagikik naman ni Amalia. Lumusong na ito sa bathtub kung saan ibinababa ni Amalia ang kanyang katawan. At doon parehas nilang pinagsaluhan ang mainit at maingay na gabi nila bilang Mr. and Mrs. Acosta. Lumipas pa ang ilang linggo ay nagpositibo ang pregnancy test ni Amalia. Kaya masayang-masaya siya, lalong-lalo na si Joaquin. At dahil hindi pa masyadong alam ni Amalia ang pagiging isang ina, kaya nagpabili siya ng libro kay Joaquin para iyon ay aralin. Bukod doon, nag-enroll din siya kasama ang ibang mga soon-to-be mommies para sa lingguhang session nila. Dahil doon, mas nanaig ang kasiyahan sa puso ni Amalia. At mas lalo pang na-excite dahil ilang buwan na lamang ang hihintayin nila ng kanyang asawa ay makikita na nila sa wakas ang naging bunga ng kanilang pagmamahalan. At sa lahat ng bagay na nagbago kay Amalia ay ito ang pinaka-itinuturing niyang masayang bagong kabanata sa kanyang buhay. At wala na siyang hihilingin pa, kundi ang patuloy na maging masaya kasama ang asawang si Joaquin at ang kanilang little angel. The end. Oh my gosh, ang ganda! Iba ito, may kapangyarihan. I love this one. Such a charming and magical love story, right? Oh my goodness. I love fantasy love story. Alright mga kaibigan, if you enjoy, please like, comment, share, and subscribe. Thank you my co-author, Regine. Thank you all my subscribers and listeners. This is Ethel McMenamin saying, bawat buhay ay may kulay. Thank you and take care. Daghan kayong salamat. See you sa next story.